Amen. Minsan pa, palakpakan natin yung Panginoon. Amen. Napakabuti po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. I believe kayong lahat may testimony na sarili. Kaya we encourage everyone na lumapit po kayo sa mga life group leaders natin and share kung anong po yung goodness ng Panginoon sa bawat isa. Kasi you will never know, someone else's life may change through our testimonies. Amen? Amen. So, sino yung mga na-bless kanina sa praise and worship? Grabe, no, yung presence ng Panginoon. Yung bang hindi mo makontain yung galak dahil dun sa mga ginagawa niya para sa bawat isa sa atin. Amen? Bago yan, manalangin muna tayo. Let's bow our heads. Amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, itinatanghal, Panginoon, dahil dakila ka. Tunay ka na ikaw ang aming Diyos, nag-iisa. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito na pinuno mo ang bawat isa ng presensya mo, Panginoon. Damang-dama namin, Lord God, yung pagmamahal mo sa bawat anak mo na patuloy na nananampalataya sa iyo, Panginoon. Samahan mo po kami muli, Panginoon, ngayong umagang ito, Panginoon. May your presence overflow in this place, Panginoon. Mangusap ka sa bawat isa. Panginoon, itago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon. Nawa yung lahat ng lalabas sa aking bibig, Panginoon, ay magmumula lamang sa iyo, Lord God. We thank you, we glorify you in Jesus' name. Amen and amen. So, last Sunday po, no, Ate Vanessa shared to us yung part 1 ng timeline ni Jesus crucifixion. So, today naman po, I will share to you yung the last hour. Ito yung time of the crucifixion of Jesus Christ. Amen? Alam ko po, familiar na kayong lahat sa story ni Jesus Christ. But this is, sabi nga ni Pastor last week, ating alalahanin kung gaano ba tayo minahal ng Panginoon. Alalahanin natin, not just today, but every day of our lives. Kasi wala po tayo ngayon dito kung hindi sa ating Panginoon. Amen? So, ayan. Natapos si Ate Vanessa last week doon sa pagdakip nila kay Jesus Christ. Papunta na siya kay Poncio Pilato. So, sabi niya doon sa last niya, mag-uumaga. That's why 6 a.m. kasi umaga. Dinakip siya at dinala po si Jesus Christ kay Poncio Pilato. Si Poncio Pilato ay gobernador po ng Roma. So siya po yung may kapangyarihan or siya yung may authority para magpataw ng sentensya doon sa mga taong kriminal o nagkasala. Amen? So, basahin po natin dito sa Mateo chapter 27, verses 11 to 14. Nang madala na si Jesus kay Pilato, tinanong siya nito, "Ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Pero hindi sumagot si Jesus sa mga paratang ng mga namamahalang pari at ng mga pinuno ng Hudyo. Kaya tinanong siyang muli ni Pilato, "Bakit ayaw mong sagutin ang mga paratang nila sa iyo?" Pero hindi pa rin sumagot si Jesus. Kaya nagtaka ang gobernador. Amen. So, nakita natin dyan na talagang tahimik lang si Jesus Christ. Hindi niya sinabi, wala siyang sinagot doon sa mga tinanong niya. So, dito nagkaroon po ng investigasyon si Poncio Pilato. Kaya lang, sa pag-imbestiga niya, talagang si Jesus Christ, hindi siya sumagot. Wala siyang nakuha na sagot mula kay Jesus Christ. So, nalaman ngayon ni Pilato na si Jesus Christ is mula sa Galilea. Kaya ang ginawa niya, pinadala niya ito kay Haring Herodes. Dahil nasa Jerusalem siya ng mga oras na yon, dahil yung Jerusalem is sakop ng Galilea. So, dito, Jesus was sent to Herod, kay Herodes. Basahin po natin ang sabay-sabay sa Lucas chapter 23, verses 6 to 10. Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung taga-Galilea si Jesus.
At nang malaman niyang mula nga siya sa Galilea, ipinadala niya si Jesus kay Herodes, na nasa Jerusalem noon, dahil sakop nito ang Galilea. Tuwang-tuwa si Herodes nang makita niya si Jesus dahil matagal na niya itong gustong makita. Dahil sa mga nababalitaan niya at gusto niyang makita si Jesus na gumagawa ng mga himala. Marami siyang itinanong kay Jesus, pero hindi ito sumagot. Samantala, patuloy na isinisigaw ng mga namamahalang pari at ng mga tagapagturo ng kautusan ang mga paratang nila laban kay Jesus. Kung maaalala niyo po si Haring Herodes, siya yung nagpapapatay ng mga firstborn na lalaki. Kasi nga nalaman niya na yung maghahari sa lahat ng hari ay isisilang. And that was Jesus Christ. Kaya nung nalaman niya, tuwang-tuwa siyang nakita niya si Jesus Christ. Kasi, di ba nung una, parang may nilinlang pa niya yung yung dalawang pinapunta niya doon, tatlong pantas. So, ngayon nung nakita niya, kaya ang nangyari doon, sabi nga, nagkasala si Jesus Christ. Sabi ng mga Hudyo doon, na ipako siya sa krus, sabi niyang ganon. Kaya ang ginawa ni Herodes, pati nung mga sundalo na yon ay ininsulto na din nila si Jesus Christ. Kasi nga before talagang hinahanap niya si Jesus Christ para ipapatay na siya. Dahil that time, he was reigning. Imagine niyo po, no? Parang ilang years ang pag-reign or paghahari ni Haring Herodes. So, at 7 a.m., sabi niya, dahil na rin sa hindi rin sumagot si Jesus Christ sa kanya, binalik ni Herodes na si Jesus Christ kay Pilato. So, Jesus returned to Pilate, sabi sa Lucas 23:11, hinamak at ininsulto ni Herodes at ng mga sundalo niya si Jesus. Sinuotan nila siya ng magandang damit bilang pagkutsa sa kanya at saka ibinalik kay Pilato. So before po, ang kaugalian ng mga gobernador na magpalaya ng isang bilanggo tuwing pista ng paglagpas ng anghel. So may mga pinapalaya silang tao doon. Nung time na yon, andoon si Barabas, isang magnanakaw. So kasabay ni Jesus Christ siya doon nung time na yon. So parang sa atin, di ba, pagka pinapalaya, may parole, sabi. So, nung time na tinanong ni Pilato, yung mga tao kung sino sa dalawa, si Jesus ba or si Barabas, ang gusto nilang palayain. Di ba yung sinisigaw nilang ng mga Hudyo doon, si Barabas ang gusto nilang palayain. So, kaya ganun na lamang yung pagsintensya nila kay Jesus Christ. Sinatulan na si Jesus ng Jesus sentence. Habang nakaupo po si Pilato doon sa kanyang trono, nag-iisip siya kung anong gagawin na paghahatol niya. Sabi po sa Mateo 27, verse 19, habang nakaupo si Pilato sa hukuman, nagpadala ang kanyang asawa ng ganitong mensahe, huwag mong pakialaman ang taong yan na walang kasalanan sapagkat nabagabag ako ng husto dahil sa panaginip ko tungkol sa kanya. So dahil dun sa sinabi ng asawa niya, na si Claudia, asawa ni Pilato, si Pilato ngayon, sineryoso niya yung message na yon ng asawa niya. Kasi sa mga panahon ng Roma, yung mensahe ng mga panaginip nila, talagang hindi po nila ito binabaliwala. That's why yung panaginip na yon ng kanyang asawa, nag-isip siya. Kung mapapansin niyo po, kung napanood niyo yung Passion of the Christ, di ba po, parang ayaw din talaga ni Pilato. Kasi alam niyang walang kasalanan si Jesus Christ that time. Pero dahil doon sa mga tao na, ipako yan ang may kasalanan. Ipako yan sa krus, sabi ng mga Hudyo. Dahil doon yun ang paniniwala nila. Di ba nga, si Jesus claimed to be the Son of God. Siya yung Messiah na magliligtas ng satan. Pero wala pong naniniwala sa kanya that time. Kaya po, ganun na lamang yung naging hatol sa kanya. So,
ah, walang nagawa si Pilato nung oras na yon. Napilitan din po siya na pakinggan yung mga Hudyo doon. Sabi po sa Mateo chapter 27 verse 24. Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa dahil nagsimula nang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng mga tao at sinabi, "Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito, kaya kayo ang dapat managot. Malinis ang kamay ko sa bagay na ito." Diba si Pilato, playing safe, naghugas siya ng kamay para lang sinasabi niya sa sarili niya na hindi ako pumatay, kayo, sabi niya. Kasi alam po niya sa sarili niya na walang kasalanan si Jesus Christ. So, dito kahit alam niya na talagang si Jesus ay walang kasalanan, nakiayon na lang po siya doon sa mga tao doon. Kung di, siya yung guguluhin. Siya yung dudumugin ng mga Hudyo doon. Siyempre, siya po yung may kapangyarihan. Mas gugustuhin niya na siya pa rin yung maghahari that time. Kesa sa magalit yung mga tao sa kanya. So, naghugas kamay, sabi nga niya dito. Ayaw niya na, kumbaga, nililihis niya yung sarili niya doon sa hatol na binigay niya. No? The same way with us bilang mananampalataya po. No? Kasi si Pilato, hindi niya pinanindigan yung authority na binigay sa kanya. Kasi siya yung may karapatan, kung tutuusin, kasi siya po yung hari. Gobernador. Sa atin po, na binigyan tayo ng authority ni Jesus Christ to preach the gospel. Because of His grace, because of His Holy Spirit, nakakapag-share tayo. Pero, meron sa atin na nahihiya pa rin. They cannot stand on their faith. Nahihiya na ibahagi yung kabutihan ng Panginoon sa ibang mga kapatid natin. Bakit po kaya? Nahihiya tayo. Si God na po yung nagbigay, si Jesus Christ. The Holy Spirit, our advocate, sabi nga natin, ang tutulong. Pero parang wala tayong confident na i-share yun. Binigyan niya tayo ng otoridad. Binigyan niya tayo ng power because of His Holy Spirit. But sometimes sa atin po, nahihirapan tayo. Kasi nauuna yung takot, yung hiya, baka ma-reject tayo. Remember po, even Jesus Christ was rejected. Talagang mararanasan natin yon. Kasi nga yung pinakamataas na hari natin, ginawa nga sa Kanya. Tayo pa po kaya, di ba? So going back po doon sa story. So after nito, pinalaya na si Barabas. Tuwang-tuwa na si Barabas kasi na siya, free na siya. Si Jesus ngayon ang hinatulan. Dito na pinahirapan ng husto si Jesus Christ. Kung nakita nyo kanina yung video natin sa Holy Communion, kung paano po nilapastanganan yung ating Jesus. Lahat ng sakit, lahat ng paghagupit, naranasan po ng ating Panginoon. Lahat yon na kinaya niya. Doon sa Bible, sinabi niya, binalutan siya ng red na kapa, pulang kapa. Yun po yung sa picture kung makikita nyo, meron siya ganyan. Pero mababasa nyo rin yan na hinubaran siya. So ibig sabihin, wala po talaga siyang suot. Wala siyang saplot. Imagine nyo po yung picture na yan. Sugatan. Full of scratch na yung katawan niya. Pero may koronang tinik pa siya. Pero kinakaya pa niya dyan sa mga oras na yan. Parang warm up pa nga lang sa kanya yan eh. Pero tayo, as human, minsan, gas-gas lang, konting sakit lang, gre-reklamo tayo. Ang dami nating mga complaints sa buhay. Ang daming problema. But look at Jesus.
Hindi pa yan yung tunay na kalbaryo niya. Nagsisimula pa lang yung binigay sa kanya na yan. Pero tayo, di ba? Yung problema lang, give up na tayo. How much more kung walang ibang makakagawa niyan kundi si Jesus Christ. Only Jesus can do that. Him alone. So ito na po yung oras ng kalbaryo ng Panginoon. Sa Mateo chapter 27 verses 32 to 34. Nang nasa labas na sila ng lungsod, nakita nila ang isang lalaking taga-Sirin na ang pangalan ay Simon. Sa pilitan nilang ipinasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating nila sa lugar na tinatawag na Golgota, na ang ibig sabihin ay lugar ng bungo, pinainom nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo. Pero nang matikman ito ni Jesus, ay hindi niya ininom. Amen. Si Simon po, no, kung makikita natin dyan, tulungan niya si Jesus Christ ng parang walang second thought na ay, bakit ko tutulungan tong tao na to? Parang walang ganon. Nung time na yon, tinulungan niya agad si Jesus Christ. Napakalait po ng role niya dyan. Pero he plays a big part on that. Kasi napakabigat po nung krus na pasan-pasan na niyan. Tayo nga, magbuhat lang ng isang timba yata, hindi natin kaya eh. Di ba? How much more yung krus na pagpapakuan pa ni Jesus Christ. Na makikita natin dyan si Simon na kung paano niya din in-honor ang Panginoon. No, yung pagtulong niya sa kanya hanggang sa makarating sila doon. Napakabigat po nun. So, kaya po ba natin na maging katulad ni Simon doon sa mga kapatid natin na may mga problema or may kailangan ng mga encouragement? Ganyan. Kaya po ba nating ibigay yung time natin para sa kanila to pray for them? Diba? Sabi nga natin, be like Jesus. So, hardest moment ni Jesus to, yung kalbaryo na to. No? Sabi nga, can we carry also the cross of others? Diba? Pagka may mga kapatid tayo na down, mas ida-down pa ba natin sila? Hindi tayo tunay na Kristiyano kung gano'n yung gagawin po natin. So, sabi nga, let's have a helping hand katulad ni Simon na walang pag-aatubili na tumulong kay Jesus Christ. Kahit mahirap, sabi ni Jesus sa atin, love your neighbors. Kahit na hindi siya kamahal-mahal, mahalin mo pa rin siya dahil anak siya ng Panginoon natin. Amen? So, yan. Kaya ba nating magsakripisyo sa mga kapatid natin? Kahit yung time lang, we can share whatever the Lord has done for us para sila din ay ma-inspire. Amen? So, ito na yung sumunod dyan. The third hour, yung 9 a.m. Mababasa po natin yan sa Marcos chapter 15 verse 25. Sabi niya dyan, 9:00 noon ng umaga nang ipako siya sa krus. Amen? So, sa Mateo chapter 27 verses 35 to 38, sinabi niya rin po dyan, ipinako nila si Jesus sa krus at pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit sa pamamagitan ng palabunutan. Pagkatapos, naupo sila at binantayan si Jesus. Naglagay sila ng karatula sa ulunan ni Jesus at ganito ang nakasulat sa paratang laban sa kanya. Ito si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. May dalawa ring tulisan na ipinako sa krus kasabay ni Jesus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. So ito na yung time na pagpako kay Jesus Christ. So kasama niya dyan yung dalawa na nasa left and right daw, sabi niya. Then nasa Bible, nakasulat. So, naalala niyo yung nakalagay, inri, doon sa ni Jesus Christ, doon sa taas ng ulo niya. Sabi po niya dyan, Jesus the Nazarene, King of Jews. Yung sa Latin words niya, medyo mahirap pong basahin, pero Iesus Nazarenus Rex Juderum. Yan. So, tatlong malalaking pako sa kanyang mga palad at paas sa krus. Tapos may koronang tinik pa po siya dyan. Imagine.
He was crucified for claiming that He is the Son of God, knowing that He is the Messiah na magliligtas sa sanlibutan. So wala pong naniwala sa Kanya. Walang naniwala na si Jesus Christ ang ating Redeemer, Savior, and Savior. Minsan kasi sa atin pong mga tao, or kadalasan tayo, mas naniniwala tayo kapag nakita na natin. To see is to believe, sabi nga. Hanggat hindi na natin naranasan or nakikita yung mga bagay na pinagdarasal natin sa Kanya, hindi tayo maniniwalang buhay ang ating Panginoon. Diba? Madalas sa atin, may mga pagdududa po tayo. Lalo na dun sa mga prayers natin. Ako po, life verse ko rin yung kapag ka nagdasal, pray, believe, and receive. Sabi nga, pray like Elijah. Kahit hindi mo pa siya nakikita, nagpapasalamat ka na na mangyayari yung prayers mo. Nakita nyo naman po yung goodness ng Panginoon dito pa lang po sa church natin. Hindi lang po siya nagtapos dyan sa 4 na aircon. Na-extend na. Hindi pa tinatapos ni Jesus Christ. Meron pa tayong isang van dyan. Kung naalala niyo po yung testimony ni Pastor nung time na yon doon sa service ng church. Hindi na po mahihirapan ng karamihan sa atin na maghayo. Wala nang dahilan. Ibinigay na ng Panginoon sa ating lahat yun. Wala na tayong reason para hindi tayo humayo. Diba? Hindi lang yun. Binibigyan pa nga niya tayo ng panggas. Diba? Kasi minsan sa atin, hey, wala akong pamasahe. Paano ako naman nahahayo? Layo-layo nun. O yan, sabi ni Lord, ayan na. Binigyan ko na kayo ng sasakyan. Wala nang dahilan pa. I-share ko lang po ng mabilis. Kami din po nangarap kaming mag-asawa. Nung time na nakikita talaga namin yung goodness ng Panginoon from January hanggang ngayon nakikita namin. Kasi sabi ko kay Lord, wag mo rin akong bibigyan ng sasakyan ng walang dahilan. I mean, ayoko nung reason na kasi gusto naming mamasyal, mag-travel, ganyan. Lord, bigyan mo ako ng may purpose. Bigyan mo po ako, sabi ko, na magbibigay ng glory sa pangalan mo. Sabi ko sa kanya. Hindi ko po in-expect pag umuwi yung asawa ko, pag uwi niya, yan po yung regalo ng Panginoon sa amin. Meron din na rin po kaming sasakyan. Kaya sabi ko, glory belongs to God alone. After niyan, kasi nagsimula po sa church, lahat na po ng SDL. Susunod ka na, Mare. Ayan. In Jesus' name. Ito na po, meron po tayong bago ngayon na doon sa 8 pinagdarasal natin, may abukay na po tayo. Praise the Lord. Hindi po namin makontain yung goodness ni God sa everyday na ginagawa niya. And sabi ko nga po kanina, pray, believe, and receive. Through prayer, fasting, and giving, ibibigay po ng Panginoon kung ano yung mga ninanais ninyo. As long as it is for the glory of the Lord. Wag lang po tayong magdarasal ng pansarili lang natin. Lagi po nating itaas yung Panginoon. Hindi po kami nagmamayabang dahil doon sa sasakyan. Hindi po kasi naniniwala din po ako na lahat ng bagay ay galing po sa Kanya. Kaya wag po tayong magmalaki. Lahat po ng meron tayo dito, lahat yan galing sa ating Panginoon. Amen? Ayan. So sabi nga, wag tayong mag-doubt kay Lord sa mga prayers natin. Sa mga kanina, habang naririnig ko yung mga testimony ni Tita Beth at saka ni Ate Norin, sabi nila, di ba? Praise the Lord. Laging yun ang itataas natin. And sabi nga, it is done. Si Jesus Christ lang can do that. Amen? So, maniwala kayo na katulad nila Tita Beth at saka ni Ate Norin, lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay, lalampasan natin yan dahil kasama natin ang Panginoon. Amen? Amen. So balik tayo doon sa 3rd hour. Ito na. When they crucified Jesus. Sabi po sa Lucas 23-34. Patawarin mo sila dahil hindi nila nalalaman ng kanilang ginagawa. Nagpalabunatan ang mga sundalo para paghati-hatian ng mga damit
ni Jesus. Dito pa lang po, no, ramdam na natin yung pagmamahal ng Panginoon. Imagine nyo yung saktan siya, halos talagang mamamatay na siya. Pero still, yung pagmamahal niya nandun pa rin. He chooses to forgive. Yung forgiveness, mas binigay niya sa lahat kahit na mamamatay na siya. So, kaya po tayo doon sa mga nakasakitan natin, no, let's choose to love. Let's choose forgiveness. Kasi hindi po tayo magkakaroon ng peace of mind pag meron tayong mga bit-bit sa mga puso natin. Amen? Sabi nga natin, be like Jesus Christ who forgives. And naalala ko nga po doon sa Mateo din yun eh. Matthew chapter 6. Kung patatawarin, sabi niya, kung pinapatawad nyo ang inyong kapwa, papatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Pero kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng Amang nasa langit. Amen? Remind ourselves na huwag tayong magtanim ng galit. Magtanim ng galit sa kapwa natin, bagkus mas mahalin pa natin sila. Lalo na yung mga hindi nakakakilala. At sa mga mag-asawa, di ba? Dapat you always love your wives and husband, sabi nga. Kaya yung mga away-away na yan, wag nating patatagalin. I love you. Ganun na lang. Yon. So mahalin natin yung bawat isa kasi 'di ba? Jesus loves us. Hindi ba natin may bibigay 'yon sa iba? 'Di ba? Nakita natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. So ayan, tatandaan din natin. Parang binibigyan din ako ng ni Lord ngayon nung wisdom talaga na sabi niya, if you will deny me, do not deny Jesus because the Father will deny you. Gugustuhin ba natin na pagdating natin doon, sino ka? laging sino ka? 'Di ba? Sino ba yung gusto doon sa ilalim? Doon sa dagatang apoy, sabi nga ni Jomar lagi sa amin, dagatang apoy. So, going back, Jesus was insulted and mocked. Mateo chapter 27 verses 39 to 40. Ininsulto si Jesus ng mga taong napapadaan doon. Napapailing sila at sinasabi, hindi ba't sinabi mong gigibain mo ang templo at muli mong itatayo sa loob ng 3 araw? Bakit hindi mo iligtas ang iyong sarili kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus? So yan po yung mga sinasabi ng mga sundalo sa kanya. Yung mga nandoon, yung mga tagapagturo ng kautusan, yung mga pari, iniinsulto si Jesus Christ. Kasi nga naman, sabi niya, sabi mo, ikaw yung anak ng Diyos, ba't yung sarili mo hindi mo iligtas? No? So, sabi pa dyan sa Lucas 23, verse 39, ininsulto rin si Jesus ng isa pang kriminal sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang sarili mo, pati na kami. O, di ba? Yung isa na kasama nila, nakapako na siya sa krus. Pero iniinsulto pa rin niya si Jesus Christ kasi hindi siya naniniwala sa kanya. Hinahamon niya si Jesus Christ na iligtas niya yung sarili niya. At the same time, pati daw siya iligtas. Hindi na nga siya naniniwala, ililigtas pa no? Pero napakabuti ng Panginoon. Itong isa, meron talagang isa pang mabuti. No, na kasama nila. Sabi niya dan sa Lucas 23, verse 40 to 42. Pero sinuway siya ng isa pang kriminal na nakapako. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw man ay pinaparusahan din ng kamatayan. Dapat lang naparusahan tayo ng kamatayan dahil sa mga ginawa nating kasalanan. Pero ang taong ito'y walang ginawang masama. Pagkatapos ay sinabi niya, Jesus, alalahanin niyo ako kapag naghahari na kayo. Amen? So this man accept that he is a sinner. At tinanggap niya yung parusa na meron siya. But he trusts God, Jesus. He trusts the Lord na kapag naghari, sabi niya, di ba? Kapag naghari ka, alalahanin mo ako, sabi niya. So,
kahit hindi niya pa alam, pinaniwalaan na niya ang Panginoon. So dapat ganun, kanina sinasabi ko, ganun yung prayer natin. Kahit hindi pa natin nararanasan, hindi pa natin natitikman, maniwala na tayo kasi we have a living God. Amen? So, napaka nitong isa na to na naniwala siya kagad sa Panginoon natin kahit na dadanasin niya yon, pero naniniwala siyang magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan kasama ang Panginoon. So, let us believe that God is with us. Maniwala tayo na meron tayong buhay na Diyos. Amen? At sabi niya pa dyan sa Lucas chapter 23 verse 43, ito yung response ni Jesus Christ. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Amen? Ang sarap po, di ba, na parang isang sabi lang niya, that time niya lang nakilala si Jesus pero he believes. Tayo, di ba, nung nakilala natin si Jesus Christ, hindi naman pag natin, naniniwala na tayo kagad sa Kanya. Even po ako. Sabi ko nga, Ate Apple pa noon ng ko ang leader, ang leader, mentor. Tuknangan mo ko, Teng. Diba? Ay, sabi ko, Ate Apple, tigilan mo ko. Kasi yan maraming gawain dyan. Di ko kaya yung mga maraming gawain, may buntis pa ako. Sabi kong ganun. Pero, the Lord talks to me. Dami mo ng prayer, answered prayer. Ngayon ka pa ba tatalikod sa akin? But praise God, kaya po nakakatayo po ako ngayon dahil dan sa biyaya ng Panginoon. Amen? So, can we have a faith like itong isa na to na napako sa krus? Na basta may sinabi at binulong sa iyo ang Panginoon. Alam niyang lahat tayo po may calling. Iba-iba lang talaga. Pero isa lang naman din ang layunin ng Panginoon para sa atin. So, magkaroon tayo ng pananampalatayang katulad niya na kahit hindi pa natin nakikita, nararanasan, believe that we will receive it in Jesus' name. Amen? At 12 noon, the 6th hour, sabi niya, darkness covers the land. Mateo chapter 27, verse 46. Nang mag-alas 12 na ng tanghali, dumilim ang buong lupain sa loob ng 3 oras. Imagine po, even yung lupain kung saan pinako sa krus, kung nasaan nakatayo yung krus ni Jesus Christ, nagdalamhati. Remember that God created everything that we see in this world. Diba? Kaya ganun na lamang din nagbitak-bitak yung lupa. Sabi nga dito sabi ni Jesus Christ, He cries out to the Father sa Mateo chapter 27 verse 46. Nang mag-alas 3 ng hapon, sumigaw si Jesus ng malakas. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Na ang ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Si Jesus Christ nananangis sa kanyang tatay. Diba? Nakita niyo po si Jesus Christ dyan, talagang una niyang tinawag yung kanyang ama. Sa atin po ngayon, sa generation natin, una nating tinatawag yung nanay natin. Pagka may sakit. Kapag masama yung pakiramdam natin, ganyan, yung mga nanay natin, Nay, masama yung pakiramdam ko, Skyflakes Royal. Diba? Pero, tingnan niyo po si Jesus Christ. Ang tinuturo niya sa atin dito, sa lahat ng mga pagdurusa natin, lahat ng mga problema natin, una nating tawagin yung Panginoon. Kasi siya lang naman din ang may solusyon. Sa lahat ng problema, meron na siya agad na solusyon. Kaya ang kailangan lang nating gawin is obedience. Kasi wala naman tayong magagawa dyan sa problema. Problema na yan, poproblemahin niyo pa po ba? Diba? Okay, let's go to the Father, surrender everything to Him. Kapag may lalo na po yung may mga sakit. Sabi nga ni Ate Norin kanina, prayer. Lagi niyang dinarasal, sinusurrender sa Panginoon. Kaya, maniwala tayo na yung Diyos natin, hindi yan natutulog. Buhay yan, 24/7. Every time na tatawagin natin siya, nandyan siya.
two hands. Stretch wide, sabi nga. Amen? So, ito na. Si Jesus ay nauhaw. Jesus is thirsty. Sabi sa 1 chapter 19 verse 28. Alam ni Jesus na tapos na ang misyon niya. At para matupad ang nakasulat sa kasulatan, sinabi niya, nauuhaw ako. Amen? Sabi po sa Mateo 27:48, agad namang tumakbo ang isang tao at kumuha ng espongha at isisawsaw sa maasim na alak. Ikinabit niya ito sa dulo ng isang patpat na idinampi sa bibig ni Jesus upang sipsipin niya. Amen. Imagine nyo yung sponge. Naalala ko kung saan nanggaling yung sponge na yon, sinasabi ni Kuya. Naalala ko nung naglilinis po ako ng CR. Sabi ko, habang ginahalukay ko yung CR, kaya ko to Lord. Walang problema, kahit halughugin ko pa yung pinakadulo niya. Pero yung sipsipin ko hindi ko kaya. Grabe, ikaw lang pala nakagawa nito sa amin, para sa amin. Imagine niyo po yung sponge na yun kung saan galing. Alam nyo lahat yun kung saan galing dahil na-share sa atin. So yung pong espongha na yun po yung pamunas ng mga Roman soldiers ng kanilang dumi sa kanilang puwit. Imagine nyo po yun, no, habang nauuhaw siya, yun pa yung ibibigay niya. Samantalang tayo, mainit lang. Pasok na agad, kunin niyang tubig sa ref Pero tingnan niyo po si Jesus Christ, no? Sa pagmamahal niya sa atin, kahit yung napakarumi na yun, ininom niya para lang ma-sustain pa yung hininga niya ng oras na yon. So, ito na yung last hour ni Jesus Christ. Verse 1 verse 19 to 30. Nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, tapos na, iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Sa Mateo 27:50, sinabi rin po dyan, muling sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Sa Lucas 23:40-16 po, sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, ipinagkakatiwala ko sa inyo ang aking espiritu. At pagkasabi niya nito, nalagot ang kanyang hininga. This is the last hour of Jesus Christ. Ito po yung mga huling oras niya. Na kung nakapanood kayo ng Passion of the Christ, nakita niyo kung paano lapastanganan yung pagkatao niya. Kung paano niya in-endure lahat ng sakit, lahat ng pasakit na binigay sa kanya ng mga pumatay sa kanya. Yung 3 nails na yon na nag-hold doon sa krus, I believe yung una doon is the forgiveness of our sins. Yung pangalawa doon, the reconciliation to our God para makabalik tayo sa Kanya. And the third one is yung restoration. Restoration niya sa bawat isa sa atin na magkaroon ng buhay na dapat sikapin nating i-value yung binigay niya na mga pasakit na to. Yung restoration na yon, nagkaroon ng pag-asa para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi nga, di ba, sapagkat ang lahat ay nagkasala. And through enough, because of the grace of the Lord, through faith, we have been saved. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay malinis na sa mga kasalanan natin. Nagkaroon tayo ng pag-asa na mamuhay ng may kabanalan, mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Yung tanong lang naman ng Panginoon sa atin, mahal mo ba ako? Nasa sa atin po yun. Kung paano natin i-respond si Lord sa lahat ng mga ginawa niya sa atin sa krus ng Kalbaryo. Imagine, because of His precious blood, we have been set free. Because of His grace, we are released, we are redeemed.
At sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan if we will obey, if we will have the faith in Jesus. Amen? Ngayon po, can we close our eyes? Let us reflect yung mga nangyari hanggang sa last hour ni Jesus Christ dito sa mundo. Kung papaano niya tayo pinagaling, kung papaano niya tayo binigyan ng buhay. Si Jesus Christ lang yung makakagawa niyan. Wala nang iba. Isn't it He deserved the highest glory, the highest adoration, the highest worship? Yung deserve na ibibigay natin para sa Kanya. Dahil sa Kanya, nakakatayo tayo ngayon dito sa harapan niya. Dahil sa Kanya, meron tayong chance na mabigyan ng buhay na walang hanggan kasama siya. Ibigay natin yung pinaka 100% natin na pagpupuri, pasasalamat at pagsamba natin sa Kanya. Dahil Jesus is worthy of everything. He deserved to be praised. He deserved all the glory and all the honor. Because of His precious blood, we are all redeemed.